Magandang umaga sa inyo lahat. Are you happy this morning? Kasi kung meron dahilan para wag tayong maging maligaya, maging mapayapa, ibigay natin sa Panginoon. Casting all your care upon Him, for He cared for you. And this morning, let's focus our attention on what we are to study. And Pibs, hindi, parang okay. Parang umaalingaw-ngaw ako. Actually, our study is still a continuation of our topic during the retreat about spiritual warfare. We are all under attack. And what do we do to counter the attack? Kasi no Christian is not under attack. We are all under attack. Naintindihan yan? Kasi para sabihin mo na, hindi ako under attack. Ang galing mo. Pero the truth of the matter is, kung Kristiyano ka, we are in the last days, perilous times shall come, and we are now in that time. And the enemy is very active. In fact, yan yung binanggit ni Paul kay Timothy na seducing spirits na nagkalat, spreading lies, baiting Christians, pinapainan tayo ng kung ano-ano, dinidistract tayo sa paglilingkod. Pero this morning, I'd like us to focus on our personal struggle. And the struggle actually is in the mind. Yung ating text sa Romans chapter 7 will give us an idea na ang labanan talaga nagsisimula sa isipan. In fact, kaya yung tanong ko na, are you happy this morning? Kasi we can either focus on being happy and being miserable right now. Lalo na kung meron kang pinagdadaanan sa buhay. Kung meron kang suliranin sa buhay. Kung meron kang dinaramdam sa buhay. Pwedeng doon tayo mag-focus. At dahil doon natin piniling mag-focus, pwede maapektuhan yung araw mo. Tama? I'm not a psychologist, pero every time I look at people and I see their faces, I can detect, I can say na yung tao is not okay or okay siya. By the way you look, by the way you smile, if ever nag-smile ka, kasi may mga tao na makalang ngiti sa kanya. Ba't ko sinasabi ito? Kasi gusto ko lang ipakita na sa buhay, hindi palaging masaya. Tama? Kasi pwede tayong malublob sa kalungkutan. When I say malublob, kasi may problema minsan na mahirap iwasan. May biro nga na, it's hard to face the problem, especially if the problem is your face. Tama?
Kasi wala ka na magagawa dyan eh. Pero alam niyo ba na sa psychology kasi, kaya tama ang Biblia eh. A merry heart maketh a cheerful countenance. It's all in the mind. You feel good if you think good. Of course, way beyond being positive, kasi yung iba sinasabi, positive thinking lang naman yung ine-emphasize ni Pastor. No, I'm not saying na if you think positive, you will, pero again, the Bible is very clear na a merry heart maketh a cheerful countenance. And napakahalaga na what you think in your heart will determine how you feel. Tama? So it's all in the mind. And Romans chapter 7 will tell us that what is in the mind will determine what you will do. Romans chapter 7, and puntahan natin yung ating talata, yung binasa natin. Romans 7, I'd like you to please look at, simula sa verse 25. Ipo-focus lang natin dun sa mga talata na to prove that the battle is in the mind. Verse 25, tignan nyo. May declaration si Paul sa verse 24 na it is a declaration of desperation. No? Sabi niya, "Oh, wretched man that I am." He is actually not complaining, but he is actually declaring a reality. Na kung sa akin rin lang, walang pag-asa. The word wretched is sira, giba, durog, walang kapag-apag-asa. Yun yung word. Ba't niya nasabi yun? Kasi yung kalagayan ng buhay na, mamaya, papakita ko sa inyo na may mga mapupulot tayo rito sa mga deklarasyon ni Pablo na sabi niya, sino makapagliligtas sa akin from this body of death? He considers that being in this body is the source of being wretched or being wretched. Kung dito lang tayo aasa sa katawang ito, katulad ko, kung titignan ko lang yung kalagayan ko, na hindi naman ako umiigi. Nung tinanong ko yung doktor ko, kaibigan kong doktor, hindi ko siya actually doktor, pero dahil cardiologist siya, hindi si Doc Monte to, kapitbahay ko to. Na tinanong ko siya, sabi ko, Doc, sa tingin mo mga ilang buwan bago bumalik yung lakas nitong kaliwang bahagi? Sabi niya, hindi na babalik. What do you mean? Wala na. Ang tinamaan sa'yo sa brain, yung part ng brain mo na nag-control dito sa left part mo, patay na yung part na yun. So, ganyan na yan. Ganun ba? So, I felt so gloomy during that time. When I say gloomy, medyo parang nabuhusan ako ng malamig na tubig. Na parang, habang buhay akong ganito. And, kaya nakatulong sa akin itong pag-aaral na ito kasi nakarecover ako. Of course, sa tulong ng Panginoon, sa kanyang salita, sa pag-aaral natin, na nakita ko yung brighter side of what I'm undergoing. So, in essence, nasabi ko rin itong verse 24. Lalo na nung bago-bago pa lang ako na pati paghiga, struggle. Biro mo, magkakamot ka lang, problema pa. Yung magkakamot ka lang, kasi hindi ko maabot eh.
Kaya ako bumili ng 3 pangamot eh. 3 kasi meron isa sa kotse, may isa sa higaan, tapos meron ako isa sa bag. Katihin ako eh. Kaya ang isang pinakamalaking struggle ko, every time may makangati sa akin, yung hindi ko maabot. So it's a struggle. Kaya yung verse 24, totoong-totoo na naramdaman ko. Who shall deliver me from the body of this death? To the point na gusto ko na mamatay kasi at least pag namatay ako, tapos na. Pero yun ba yun? Pwede mo ba idikta sa Lord yun? Lord, patayin mo na ako. At bagamat may mga propeta na nagsabi nun, mas mabuti pang mamatay na ako. At ito yung dahilan. Meron tayong sense of hopelessness, sense of helplessness. Pero look at verse 25. Look at it. I thank God through Jesus Christ our Lord. Kasi nagtapos yung verse 24, who shall deliver me from the body of this death? Being wretched that I am, sino pa ang maaasahan ko? Sino pa ang pwedeng makatulong sa akin? Kasi as far as my present condition is concerned, no one can help. At totoo to. Sarili mo hindi mo matulungan eh. Pero sabi niya, I thank God through Jesus Christ our Lord. And that's the answer. Ito yung madalas natin pinag-uusapan na si Kristo lang sapat na. Wala ka nang kailangang iba pa. Yung mga panahon na nalulungkot ka, nag-iisip ka, sino malalapitan ko na makakapagbigay comfort sa akin. Alam nyo, pagkatao ang tinignan natin, mas malamang mabibigo tayo. Kasi yung ine-expect natin na inaasahan natin na gagawin sa atin, hindi magagawa ng tao. Kasi may pangangailangan tayong hindi tao makakatulong sa atin. Kaya tama yung sinabi, I thank God through Jesus Christ. So, continue. Si Kristo makakatulong sa atin. Totoo! Pero paano siya makakatulong? Tingnan niyo yung verse 25, second part. So then with the mind, I myself serve the law of God. Pakiguhitan niyo yung word na mind. It's all in the mind. In fact, ang labanan nasa mind. Kung hindi makokontrol yung mind, pwede ka ibagsak niyan. At mamaya, magbibigay ako ng ilang example. Pag sa mind, bumigay na, bagsak ka na. Wala ka pang ginagawa. In fact, may mga kasalanan na hindi mo kailangan gawin para bumagsak. I-entertain mo lang sa isip mo, bumagsak ka na. Isang example dyan is adultery. Pag tinignan mo isang babae, mga lalaki, at may pagnanasa ka sa puso mo, wala ka pang ginagawa, nagkasala ka na. Kaya isang pakiusap, mga babae, bantayan nyo yung pagbibihis nyo. Huwag namang masyadong, the term is seductive, masyadong sexy, na it leaves little space for man's imagination. At tayo naman mga lalaki. Kasi minsan malagkit yung ating pagtingin. Yun. And the battle is in the mind. Hindi mo kailangan lapitan yung babae, yakapin at halayin para masabing nahalay mo siya. Hindi. Sa isip, pwede mo nang gawin. Kuha? So, it's in the mind. Nakakatulong ang Panginoon sa atin kung ang isip natin, gugugulin natin sa paglilingkod sa Panginoon. Ayun, no? So with the mind, I myself serve the law of God. Ipinaglilingkod ko sa pamamagitan ng isip ko ang ipinag-uutos ng Diyos sa buhay ko.
But with the flesh, the law of sin. Ayan na naman. So may labanan, may gera, may nagkakagulo. Ang kaguluhan, hindi kailangan mangyari sa labas para matigatig ka. Hindi. Ang kaguluhan nangyayari sa kalooban. In fact, sa kaisipan. Na kung sino yung pipiliin natin na manguna, yun yung magwawagi. By the way, Romans chapter 7 tells us of our hopelessness and helplessness as far as the flesh is concerned. Wala tayong kapag-asa kung pag-uusapan ng laman. Tama? Kasi nagsimula siya sa verse 15. Sabi niya, kung ano yung gusto ko, hindi ko magawa. Kung ano yung ayaw ko, yun yung ginagawa ko. And that's a reality. Kaya, I have 3 things na gustong i-share ngayong umaga. And habang sineshare ko to, tatapusin ko yung last point. Kung naalala niyo yung 3 point na diniscuss ko nung last time. Sa spiritual warfare, there are 3 elements that controls the mind. First is convictions. Conviction started with creating awareness sa atin. Kaya yung commandment, binigay. Kasi kung wala yung commandment, hindi natin marirealize na makasalanan tayo. Kaya with the commandment na ipinangaral at nalaman natin, yun yung dumurog sa atin. Kaya nagkaroon tayo ng conviction. Kaya tayo lumapit sa Panginoon. Kaya tayo nagsisi ng ating kasalanan at kaya tayo nagtiwala kay Kristo. Kasi wala tayong iba maaasahan. Secondly, sa Romans 7, hindi lang natin nakita ang conviction, nakita rin natin yung conflict. And the more we are aware of this, the more na meron tayong pwedeng gawin. Wala tayong magagawa sa laman, pero again, pag-aaralan natin kung ano yung pwede natin gawin para managumpay tayo. Habang tatalakayin ko yung 3 bagay na matatalakay natin yung pinakahuling bahagi nung una kong tinalakay. Ewan ko kung nasusundan nyo ako. Conviction, conflict. Kung yung conviction should create awareness, conflict should cause us alertness. Pero hindi tayo titigil doon. Hindi tayo titigil sa verse 24. Dediretso tayo sa verse 25 kung saan nagpapasalamat si Pablo na may pananagumpay kay Kristo. At yung last letter C na tatalakay natin ngayong umaga is the word control. Kasi kung tatanungin natin, paano magkakaroon ng tagumpay sa struggle? Paano tayo makakapagwagi? Depende kung sino nagko-control. At ngayong umaga, meron 3 R. By the way, control, pag sinabi natin control, ang pag-uusapan natin dyan, ano yung mga actions na pwede natin i-take? Let me begin with realizations. Medyo huhugot ako ng ilang bagay dito sa ating pag-aaral na ibibigay ko yung overview ng mga natutunan ko at ano pa yung pwedeng matalakay. Realizations, speaking of realities,
and observations. Nabanggit ko na to previously. Unang realization ko, after learning this, how I wish I've known this earlier. Yun yung unang realization ko. Ba't ngayon ko lang nalaman to? Kumbaga sa kanta, bakit ngayon ka lang? Ba't ngayon lang? Sana natutunan ko to. Dati pa. At as we close this study, makaka-relate ko ano. Ikalawa, ito, second realization, we are our worst enemy. Sa spiritual struggle natin, ang matinding kaaway natin, hindi ang dyablo, hindi ang mundo, hindi ang tao na kaaway mo. Kung hindi sino? Sarili mo. Ikaw mismo. We are our worst enemy. And having said that, eto, may I say this? Magugulat kayo rito, pero susuportahan ko ng verse to. We cannot trust ourselves. Hello? Naku, nakakagulat naman, Pastor. Wala kang tiwala sa sarili mo? Yes. Bakit? Bigyan ko kayong 2 talata. 2 talata. Bakit ko nasabing di mo pwede pagkatiwalaan sarili mo? Jeremiah 17, 9-10. Madaya ang puso and desperately wicked. Pastor, does that speak of a Christian or a non-Christian? Both. It speaks of a non-Christian in his unsaved status and speaks of a Christian in his saved status. Kasi hindi porket na save ka, na bago na, yun laman mo. Hello? Yun yung Romans 7. We cannot trust ourselves. Why? The heart is deceitful and desperately wicked. Huwag ka na magmaang-maangan pa na kaya mo. Okay ka? Hindi tayo okay. In fact, every time na ipapangaral ang salita ng Diyos, nadidikdik tayo at lumilitaw, hindi ako okay. Tama. Ano sabi? Who can know it? Now we know. Kasi natututunan na natin. I cannot trust myself. Kaya, ito, magkakaroon ng panibagong kahulugan sa inyo, yung Proverbs 3, 5-6. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. Why? You cannot trust yourself. Yung pala ibig sabihin nun, ano pa? Hello? Lean not unto thine own understanding. Why? Because the heart is deceitful and desperately wicked. In fact, habang pinapangaral ang salita ng Diyos, may tatamaan sa atin. Ano yung tinamaan sa atin? Yung bagay na nag-contradict doon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Ang masama, kasi hindi mo alam, na sa ikabubuti mo yung naririnig mo, galit ka sa nagsasalita kasi pinatatamaan ka. Tama. Kaya merong who can know it. Minsan tayo yung pinakahuling tao na nakakaalam, mali pala ako.